Hi guys, good morning. Punta kami kina mama. Naboring yung mga bata sa bahay. Gusto nilang maggala-gala. Hapit na nagma. Sila rin kasi guys, wala silang pasok. Lunes yung balik nila. Naboring sila sa bahay kasi kami lang. Tsaka ang tahimik din ng bahay. Doon na lang kami magtambay kina mama para mamaya isundo namin si Ayman diretso na. Yung lupa di mong kalo. Sige na, tara na. Mamumunga na rin yung sampalok ulit. Oh. Mahayang buntag. Mahayang buntag. Ang gato may ubos. Asa ka madda? Magunsa man ka dito? Ha? Dili na taagi arin. Ayo, na may tindahan ko diya, oy. Basing mangayo mo, wala tay kwarta. Ito yung kalabo guys, oh, tambal to sa upo. Hindi ko lang alam kung kanino to. Ano mo? Napilo nga na sa dagat na. Dagat, kanal. Pinutol nila yung mga ano dito guys, oh. Bulaklak, ano yun tawag dito eh. Gumamela manata yun. Pinutol na nila. Sayang yan. Ang bilis din kasi mag-ano ng dahon nito eh. Dito ko madalas picturean sina Ayman at Aren. Kami pag tuwing pupunta kami kina mama is talagang sasaglit ako dito para mag-picture. Ma, hapit na sabi ko ini sa gawas na ka ha? Asa? Sa gawas na. Ano man, diday ka masulod nila mama? Masulod sa to eh. Magulat man ta dito kay kuhaon na to si kuya niya. Si RJ, ganyan talaga si RJ, hawak-hawak. RJ eh. Ha? Asa? Dili ko hatikon kay kami yung kadili ka mangayo nya mangayo dayto. Yo ro init kayo gud oy. Kaya rin talagang sasaglit, kukunin niya talaga yung dahon. Dadaan kami dito. Talagang magdadalo siya ng dahon. Guys, update nga po pala sa papers ko. Nag-email na nag-reply na yun sa email namin yung immigration ng Manila. So, yun nga, may hiningi pa sila ulit na kailangan kong i-process dito tapos papadala na naman sa kanila. So guys, hindi pa ako nakabalik ulit sa immigration para gawin yung hiningi nila ulit. Talong. So yun kaya hindi na muna nga ako nakabalik doon. Actually guys, ang totoo guys, nahihirapan akong iayusin yung papers lang, lalo na wala din naman akong panggastos pang punta doon. Tsaka lalo na siguro kapag punta kami ng Manila or kahit anong gawin na
i-asikaso sa papers namin. Oh, yun nga. Alam nyo ba guys, hininto ko muna yung pagsasalita kasi may motor na dumaan. Alam nyo guys na natatakot ako na baka makabalik kami ulit sa Nepal. Wala ka kabalo sa pangalan. Katong isa ko. Katong lagi. Lumipad yung sombrero niya sa hangin. Nilipad ng hangin. Katong sige na bablo. Kasi tingnan nyo dati dito. Mas malaki pa itong tindahan na ito nang binuksan nila ito dati. Is mas marami pa itong laman kaysa nung lumipat sila dito. Yung display lang nila sa labas is tapos yung laman sa loob wala na masyado. Pinawakan niya muna sa akin tandahon dahil isusuot niya yung sombrero niya. Nilipad naman ulit ng hangin. Ang cute ni RG. Arin, daplin lang agi ha. Arin. Kapayas. Papaya. Yes. Daplin Arin, daplin. Ayaw, don't touch. Kainit na. Ayun nga guys, natakot ako na yun nga baka mabalik kami ulit ng Nepal dahil hindi namin ma-process yung papers namin. Ito ko kaya guys kasi inano siya, inabol siya ng aso. Buti na lang nung tumakbo yung aso, tamang-tama dumating yung may-ari ng aso, yung nakamotor. Sinigawan nila yung aso. Bilis ang takbo ni Aaron pabalik sa akin. Ako naman yung kapag naman ng dibdib ko, nako. Kaya dito talaga guys, pag nakarating kami dito na side sa ano ni mama, ayaw kong dumaan dyan banda kasi dyan din may aso dyan. Harin, come! May aso din dyan banda at malalaki pa tinali. Kaya pag dumaan ka dyan at madikit ka sa kanilang ano talagang aabutin ka niyan para kagatin. Alis ko na. Dagan na yun. So yun guys, nakauwi na kami galing kina mama. Dito na kami ngayon sa bahay. Si RG nakatulog na rin. Dito ako ngayon sa labas nagtambay para maghingot anay sa aking sister-in-law habang naglalaba siya. Nagwawashing siya. So yun guys. Yun nga yung kinakatakot ko na baka makabalik kami ulit sa Nepal kasi hindi ko maayos yung papilis namin. At saka isa rin talaga sa dahilan kung bakit hindi ko siya maayos agad-agad dahil sa wala akong pera na pang-aayos ang papers namin. Kasi napapadala yung asawa ko is para lang sa namin, sa pagkain namin. Noon sa gani na nakiat. Tinanong ko siya kasi paano yung yung mukha niya, sino na gumawa niya. Sabi niya siya lang daw kasi naglalaro daw siya na niya daw nasagi, na parang may nasagi daw siya na ganyan. Saka yung kamay ni Arin guys, may matagtiki uy. Kung ano nag-webs ito Arin? Tabi webs ka. Dako kayo yung matagtiki guys yung buto na gani na gahapon yung buto may gani lang po wala ni siya gikalintura no. Kung ano na dito ka kung ano na dito webs ka trabuhi webs imong kamot ay mong samad
Halos lahat ng ano dito guys, mapabata man mapatanda, may mga matagtiki. Si RJ tapos na siya yung matagtiki. Si Arin naman ngayon. So, yun guys. Alam niyo, sobrang alam niyo yung habang papalapit na yung talagang expiration ng visa namin dito, eh mas lalo akong kinakabahan. Kasi alam niyo na, hindi ko naayos talaga siya. Tsaka yun pa lang yung napaayos ko nung nag-message kami sa immigration ng Maynila. O yun, pray nga po pala natin yung buong kamay nila na nasa lanta ng bagyo guys. Talagang sobrang daming ano talaga, kawawa yung mga bata, kawawa yung mga nabahaan. So pray po natin na sana humupa na yung tubig para ma-okay na yun sila. Tsaka tayo nagpasalamat tayo guys, no, kasi kahit ganito dito hindi tayo nababahaan, hindi tayo na ano ng bagyo dito, although mahangin na malakas lang, oo, at saka yung ulan na malakas, saka straight rin ng ganito yung panahon namin sa ngayon dito sa amin, no, na medyo makulimlim. So at least hindi tayo binabaha guys, no. So pasalamat tayo na ganun. So yun nga guys, kung hindi ko talaga siya maayos or ano, lang kinakabahan talaga ako sobra guys, kasi alam niyo yung bigla kayong nakauwi dito at kayong pasalamat mo na nakauwi kayo dito, tapos bigla na naman kayong makabalik agad, ganun. Parang ang hirap, ang hirap na yung nakikita ko yung mga bata masaya sila dito, lalo na ng buwan sa pag-aaral nila, no. Hindi sila umiiyak. Si Arin na si Ayman, hindi sila umiiyak pag gusto. Si Arin nga, si Ayman nga alam niya na pauwi dito galing sa school niya guys, alam niya na pauwi dito sa amin. Hindi ko na kailangan pumunta doon, pinapasabay ko na lamang siya sa iba na kakilala ko dito. Kaya pag umaga naman talagang nakasakayan sa uncle, minsan sa uncle ko, minsan sa kapatid ko. So yun gaya, pag uwi naman sasabay siya sa kaklase niya, yung bahay nga doon lang din banda sa taas, may tricycle kasi yung classmate niya yung papa ng classmate niya, kaya nakikisabay siya doon, magbabayad lang siya, mamasahe lang siya ng 10 pesos. Kasi kung ako pa yung pupunta, kami dalawa, mag 20 pesos din, yung mga bata pa minsan 20, minsan 30 pa nga yung pinihingi sa tricycle sakit na o ayun lapisita, tama na niya na tambalan, magina man patag tambalan niya na po ha. Yan guys, talagang kinakabahan ako na papauwi kaming bigla-bigla. So sana hindi mangyari yun guys. Kasi masaya yung mga bata dito. Ano ako nakubog ko na parang yuto ijuk ko ba. So dito na lang muna guys, mamaya po ulit. Bye bye po everyone.